So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga po ng sinabi ko nga po kanina, si Sara Duterte po 'no, sa pangalawang pagkakataon kasi pangalawang beses niya na ginawa ito, 'di ba? Ang sabi ni Sara, tatakbo po siyang presidente sa 2028. Oh, well mga kababayan 'no, ano bang gusto kong sabihin dito? Ganyan po talaga ka-confident si Sara Duterte. Kasi una sa lahat, 'di ba, hindi ka naman tatakbo kung alam mong matatalo ka, eh. So, ibig sabihin nun kaya ka tatakbo kasi alam mong mananalo ka. So, ibig sabihin nun, ganun ba ka-confident si Sara Duterte na mananalo siya? So, ewan ko lang, 'di ba? Well, kung maraming DDS po diyan, eh, talagang mananalo talaga 'to 'no. So, yun nga lang hindi, eh. Okey, so sabi dito, ito nakita ko 'to from News 5, okey? Pumunta akong Japan, na-meet ko yung ating mga overseas Filipinos na nakatira na doon, nagtatrabaho doon at marami sa Nagtatrabaho doon, nagtatrabaho doon, nakatira doon, tangina mo doon. Ba't ganyan magsalita yan? kanilang mga pamilya ang nandito sa Pilipinas at tinanong nila ako kung tatakbo ba daw ako ngayong 2028 at sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering Kita mo? running Parang bata magsalita 'no? I am seriously considering, 'di ba? I am seriously considering. Ako so ewan so ano, so kasi nung nakaraan kasi, 'di ba? Nung nakaraan po kasi, nasa Japan 'to at nagkataon din po na nandun si Shelo Magno. Oo, nabalitaan niyo ba 'yon, 'di ba? Si Sara Duterte nasa Japan, si Shelo Magno nasa Japan din. So may mga haka-haka nun na baka nag-meeting nga po yung dalawa dun sa Japan. Tsismis lang naman 'yon, 'di ba? Oh, continue sabi pa dito, continue natin. takbo ba daw ako ngayong 2028 at sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin. Yan, ito pa malupit. Nagbigay pa siya ng rason. Okey na sana, eh, tatakbo ako sa 2028. Oh, 'di tapos muna. Kasi matagal pa, eh, 'di ba? Pero ang ginawa ni Sara, nagbigay pa siya ng rason kung bakit daw siya tatakbo. Ito sabi niya dito, oh. Presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, Sige. dapat So, kung actually tama naman. May maraming dapat ayusin sa bansa natin. So, ibig sabihin nun, ikaw mag-aayos? Ayun ba ibig sabihin nun? Putragis naman 'no. Tatakbo ako sa 2028 kasi maraming aayusin sa bansa natin at ako mag-aayos. Ayun ibig sabihin nun, eh, 'di ba? Oh, sige. mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, Oh. kailangan Actually ito 'no, napakabobo din nito, eh, 'no. Sabi ni Sara, marami dun dapat ayusin, maraming dapat baguhin. So, ano babaguhin mo? Paano mo babaguhin 'di ba, una sa lahat, 'di ba, ayaw mo ng charter change, 'di ba? Ayaw mo ng charter change. Ayaw mo baguhin yung konstitusyon natin. Ayaw mo amyendahan yung konstitusyon natin. So paano mo babaguhin yung sistema ng Pilipinas? Oh, buti pa nga yung tatay mo, eh, 'di ba, pabor sa federalism, eh. Ikaw wala ka talaga, eh, engot ka, eh. Boba ka, eh. Walang yan 'to. Mas magaling pa magpaliwanag Boss Takero kay BP na yan 'no? O sige continue natin. dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Napapag-iwanan na ang Pilipinas at ayaw Actually 'no, every 6 years na po natin naririnig yan. Generic na po yan para sa atin. 'Di ba, babaguhin ng Pilipinas, aayusin ng Pilipinas, napag-iwanan na tayo ng ibang mga bansa. Ang tanong dito, bakit? Actually, napaka-generic nito, eh, ng mga sinasabi niya dito. At ngayon ang gusto mong palabasin, ikaw ang magbabago? Ikaw ang magbabago sa Pilipinas? Eh, DepEd niyan 'di mo nga maayos, eh. Gaano mo binaboy yung DepEd?
Di ba, sarili mo nga, di mo nga maayos eh. Ang tanong dito, nagpa-psycho test ka na ba? Ha? Baka mamaya may mental health issues ka, di mo lang alam. Oh. Tapos pro-China ka pa. Tingnan nyo, tanga-tanga to eh, no? Taon-taon na lang. Taon-taon na lang nang nagsasalita ng Chinese ito. Palaging binabati si Wang Zilian. Oh. Ano ba si Wang Zilian? Tito mo. Ninong mo. Oh. Wala, don't get me wrong ha. Karapatan ni Sara Duterte ang tumakbo bilang presidente. Lahat naman tayo mayroong karapatan basta qualified ka. Pero sinasabi natin, hindi pwede hindi pwede. Kahit pwede, para sa atin, hindi pwede. Kasi nga po, babalik na naman po tayo nung mga panahon nga po na yung Duterte po ang presidente. Medyo malakas po talagang apog ni Sara Duterte, no, para sabihin niyo itong mga bagay na to. In the first place kasi, mga kababayan, ano ba nangyari po sa DepEd? Tignan niyo to, oh. Oh. So, meron po kasi tayong tinatawag na EDCOM 2 report. Actually, bago lang po ito, no? Ito po yung nagbibigay po ng assessment sa education system po ng Pilipinas. Oh. So ngayon, ang EDCOM po kasi naglabas ng pag-aaral sa huling 2 taon. So sino po yung 2 huling taon na may hawak ng DepEd? Si Sara, di ba? So pakita ko sa inyo, no? So ito. Ano ba 'yon? Ano? Oh, ito nabalita ito ngayong January 20, 2025, di ba? EDCOM 2 set to release 2-year report. Oh. So 2025 ito, so ibig sabihin nito 2024, 2023 yung report. So sino ang Deputy Secretary noon? Si Sara. Oh. So kaya ngayon sabi dito sabi ni Franz Castro, no? Oh. Castro says education crisis worsen under VP Duterte points to EDCOM 2 report. Oh, sabi ng EDCOM, mga kababayan, bumagsak po ang Pilipinas. Bumagsak po ang education system ng Pilipinas. So, ang may kasalanan nito si Sara. Wala naman tayong ibang pwedeng sisihin kundi si Sara kasi po siya po yung Deputy Secretary. Di ba? So, ang point ko dito, no, naging bulok ang DepEd dahil kay Sara Duterte. Tapos ngayon, nahahawakan niya buong Pilipinas. Napakagaling mo naman. Oh, sabi niya dito, oh, Vice President Sara Duterte, 2-year stint. O sakto, 2 years din, di ba? As DepEd Secretary worsened the country's education crisis. Di ba? A House Deputy Minority Leader pointed to the findings of the Second Congressional Commission on Education as justification. The EDCOM 2 findings confirmed that we have been saying all along that VP Sara Duterte's stint as DepEd Secretary was marked by gross mismanagement and neglect that worsened our education crisis. O, di ba? Hindi po ito gawa-gawa lang, di ba? For example, no, itong mga bobong mga DDS, mga kababayan, pag sinabi nila na yung dumadami ang adik sa Pilipinas, nagbalikan ng mga adik sa Pilipinas, so pahingi kami ng reference na totoo yun. Takero yung adik, dumadami na. Takero yung Pilipinas, nagbalikan na yung mga adik. Pahingi kami ng reference. Bakit nyo nasabi yun? Hindi yung pakiramdam nyo lang, di ba? Ayun na yung totoo. Tayo, mga kababayan, pag sinabi po natin na naging bulok po ang DepEd, meron po tayong reference dito. EDCOM 2. At hindi lang yan, mga kababayan, marami to. Akala nyo ito lang? Meron pa yan. Tignan nyo ito, Sabi sa EDCOM, no? EDCOM, almost 25,000 public schools have no principals. Tang-inang Sara Duterte yan. 25,000 na public schools. Hawak ni Sara Duterte to. Walang principal. So, gaano ba ka-importante yung principal sa isang public school or sa isang eskwelahan? Di ba? Yung management po ng isang eskwelahan, galing po sa principal yan. Kasi, mga kababayan, para magkaroon ng principal, hindi naman kasi pwedeng principal ka, sige ikaw. Di ba? Meron pong mga pinagdadaanan po yan. At dapat po qualified po yan. So, sa loob ng 2 taon, mga kababayan, hindi nakapagpa-promote si Sara Duterte ng principal para mapunuan yung kakulangan ng principal sa buong Pilipinas sa public schools.
Tapos ngayon gusto mo maging presidente? 'Di ba? Mukhang mukhang may saltik talaga ito, eh, 'no? O tingnan yung sabi dito, oh. More than half of public schools in the country have been operating without principals despite policies and place mandating principal plantilla items in each school. Putang ina, 'di ba? Mahigit kalahati ng public school sa Pilipinas walang principal. Sara, anong ginawa mo? O 'di ba kayo mag-a-agree naman kayo, 'di ba? Kailangan ng isang public school, kailangan ng isang eskwela ng principal. Especially sa mga nag-aral sa public school, 'di ba? So nung naging DepEd ka, nung nakita mo na ay kulang kulang ng principals, hindi mo man lang naisip na mag-training? Hindi mo man lang nag-isip na, 'di ba? Kailangan natin ng isang programa para ma-manage natin ang mga public schools? Napaka-basic ito, walang principal. Oh, ayan eh. O ngayon mga kababayan, ulitin ko lang mga kaka-streetwise. Kung kukumpara po natin yung narrative po natin sa mga bobong mga DDS, tayo, pag sinabi natin na bulok si Sara Duterte bilang Deputy Secretary, may reference tayo. Sila, pag sinabi nila na nagbalikan ng adik, ano ang ebidensya nila? Ano ang reference nila? Oh, yung sinasabi ninyo na kasi ito yung sabi ni Bato eh. Sabi ni Bato sa isang interview, ay dumadami na yung adik, hindi nyo ba alam yung ano, yung pinatay daw na bata, na nirape daw na bata, dahil daw adik daw po yung ng rape. Nung panahon ba ni Duterte, wala bang ganun? Di ba? O meron daw pinatay na matanda. Pinatay daw ng adik. Kaya dumadami yung adik kasi, meron namatay na matanda, pinatay ng adik. Bakit nung panahon ba ni Duterte, walang ganun? May ganun din Di ba? So, hindi valid yung ano ninyo, hindi valid yung sinasabi ninyo. Hindi valid para sa akin yun. Hindi porket na may nakita kayo, ibig sabihin ng totoo na yon. Kasi nangyari din yun nung panahon ni Digong. Eto, oh, sabi ng EDCOM, kulang ng principal sa loob ng 2 taon. So, sino Deputy Secretary doon? Si Sara. Oh, meron pa yun eh. Oh. Bukod dyan mga kababayan, ito pa Ito malaman na content na natin to eh. Ito malupit. December 13, 2023. DepEd fails to remit 5.5 billion in teachers and other staff taxes, insurance payments. Tingnan nyo kung gaano kababoy ang ginawa ni Sara Duterte dito. Oh, kinaltasan ng DepEd, 'di ba? Yung mga teacher ng sweldo nila para i-remit daw po sa tax, sa PhilHealth, sa GSIS, sa insurance. Ano nangyari? 5.5 billion hindi nahulog. So saan napunta yung pera? Nakatambak lang yung pera. Ang kapal ng mukha ng putang inan to, no? Napaka-inutil mong hayop ka tapos ngayon, ang gusto mo maging presidente ng Pilipinas? Eh in the first place nga, DepEd nga, hindi mo nga naayos. Oh, kaya pala nasa City Hall ang Davao 38 positive. O, di ba? Sa pa yan. Isko. Hindi, actually, mga kababayan, no? Ano eh, kung talagang seryoso tong si Sara na tumakbo, di ba? Kailangan nating pigilan na wag manalo to. 'Di ba? At all cost dapat hindi maging presidente ng Pilipinas to. At all cost at all cost. Oh. Hindi lang 'yan, kinakala nyo tapos na, meron pa. Oh. Ito malupit Voucher program question due to alleged ghost student. Siya rin yung deputy secretary nito mga kababayan. Alam niyo ba nangyari dito? Alam niyo ba? Ay, hello po Ma'am Brenda Barton, no. Maraming salamat, no. So alam niyo ba nangyari dito?
'di ba? Yung mga private schools mga kababayan, nung panahon ni Sara, yung mga private schools, 'di ba? Nagpasa po ng voucher sa DepEd. Kasi yung K-12, yung grade 11 tsaka grade 12, meron po kasing voucher 'yan. So merong porsyento po ng tuition fees sinasagot po ng DepEd. Ganun po 'yon. So ang ginawa po ng mga private schools, nagdagdag po ng mga ghost student para makasingil po sa DepEd ng voucher. So ganun po katanga si Sara Duterte. Ganun siya katanga. Binayaran niya binayaran niya po yung mga private schools ng voucher kahit walang estudyante. Wala man lang siyang pag-utos sa mga tauhan niya sa DepEd na i-verify mo. I-verify mo yung mga ghost student na yan. Baka niloloko na tayo ng mga private schools. Wala. Naunahan pa siya ni Rapi Tulfo. Anong ginawa mo sa DepEd, Sara? Di ba, Joanne? Di ba nakakainis, di ba? Oh. So, oo nga pala. Ano na nangyari dito? Owen Gatchalian, Rapi Tulfo. Di ba nag-expose nito? Ano nangyari dito, no? Naibalik ba yung pera ng taong bayan? Yung mga siningil nga po ng mga private schools kay DepEd doon, naibalik na ba? Kasi pag hindi pa, parang nagpahiring lang ata kayo para magpasikat eh. Oh. So, actually, no, kanina no pinapanood ko to kanina, putang ina, tong kapal ng mukha nito. Di ba? Oh. Maraming nagawang anomalya. Kasi mga kababayan na, ito napaka-basic nito eh. Kunwari ako, tumatakbo akong presidente. Kasi kaya ako confident na tatakbo. Kasi alam ko, marami akong nagawang tama. 'Di ba? Ganun yun eh. Normal po yun sa tao, ganun dapat. Eh si Sara po, abnormal po yan. Kaya, si Sara abnormal yan. Kaya pakiramdam niya, kahit bulok ang ginawa niya sa DepEd, pakiramdam niya marami siyang nagawa. So tatakbo siya bilang presidente. Eh ang point dito, tatakbo ka ba para sa bayan? O tatakbo ka lang para protektahan yung kabulukan ng pamilya mo na na-expose ngayon? 'Di ba? Ayun ang tanong ko dito eh. Tatakbo ka ba para sa bayan o gusto mong tumakbo para lang mapagtakpan yung ginawa ninyo? 'Di ba? Wait lang. Sige, continue tayo. Oh. Hindi mananalo yun si Sara. Oh, hindi mo naman mananalo 'to eh. 'Di ba? Pero sa survey, putang ina, number 1 eh, no? Number 1 sa survey si Sara eh. Oh, di pa pala tapos. Ito pa pala. Oh, sabi po ng mga congressman natin last year, no? October 21, 2024. Oh, tingnan nyo ah. Visit na to. Meron pa pala. Oh, sabi dito, oh. VP Sara needs psychological assessment. Sabi po ng mga congressman. Kayo ba naniniwala ba kayo dito? Di ba kailangan ba talaga ni Sara Duterte ng isang psychological assessment? Kasi mukhang sinto-sinto eh, no? Mukhang kulang-kulang eh. Hindi nga, no? Mukhang kulang-kulang eh. Naalala niyo yung ginawa niya kay Sulaika? Hindi, naalala niyo? Sayang, no? Na-meet namin si General Torre kahapon. Nakalimutan kong itanong. Naalala niyo yung ginawa ni Sara kay Sulaika? Na ito ha, ewan ko lang ha, press 1 nga sa nakaalala nito. Si Sulaika nasa loob ng kwarto. Si Sara nakatayo. Tapos si General Torre nasa labas. Tapos sabi ni Sara, ano, kailangan namin ng media. Media. Sabi gano'n ni Sara Duterte. O, nung dumating po yung media, ang ginawa ni Sulaika, nag-iyak. Wag mo kong iiwan. Sakto eh. Nung pagdating ng media, umiyak. Sabi ni Sulaika. Sabi ko, putang ina talaga ni Sara, no? Mukhang may sinto-sinto ata. Ito. Para sila ng staff niyan si Sulaika. Hindi nga, hindi po gawa ng normal na tao yung ganun. Di ba yan, madami nakapanood, di ba? Napanood ni Independent, napanood ni Pretty M, o napanood ni Brett Dudang. O di ba? Sa tingin niyo ba gawain ba ng isang normal na tao yun? Yung staff mo, nung pagdating mo,
hindi naman nagwawala, hindi naman umiiyak. Tapos nung dumating ka saka lang nag-ano, saka lang nagdadrama. Tapos nung tahimik nga po yung sitwasyon, humingi si Sara Duterte ng media, nung pagdating ng camera, "Oh, ayan na yung media, umiyak ka na." Putang ina, hindi pa gawain ng isang public servant po yun. Gawain po yun ng isang sinto-sinto. Oh, tapos gusto niyo maging presidente natin sa susunod sinto-sinto katulad ni Sara? O sa pa yan, yung Mergis Piatos nga, hindi niya nga masagot eh. Mahal. O di ba? Paano, paano ba mag-sex si Sara at si Zulaika? Ganun, no? Ganun. Hindi, kasi hindi pwedeng ganun eh. Hindi pwedeng ganun. So, ganun sila, no? Ganun. O, napanood ko yan. Kaya kita mang-away sa... O, di ba? O, napanood din pala ni Lynn Mariano, di ba? O, kita nyo. Scissors eh, no? Putang ina. So, malamang nung paglabas ni ano eh, nung paglabas ni Zulaika, putang ina, na-miss kita love. Putang ina nga, ganyan. Hindi nga, di ba? Di tsaka saan ka nakakita? Di ba nung nangangailangan ng abogado si Zulaika, ang sabi ni Sara Duterte, ako ang tatayong abogado mo. Eh bawal yun. Bobo ang puta. Sabi ko sa inyo bobo eh. Sabi ko sa inyo bobo yan eh. Di ba? Oh, napanood nyo rin ba yun? O si Zulaika, nakakulong. O lumabas yung ulo ni Sara doon sa bintana, gumanon eh. Nakaganon eh. Oh, ano yon? Sabi ko, oh, ako nakausapin ninyo kasi ako yung abogado ni Zulaika. Puta, eh vice president ka, eh bawal yun. Sinto-sinto talaga 'tong hayop na 'to 'no. O 'di ba? O kaya ngayon sabi ngayon ng mga lawmaker natin, sabi ng mga congressman natin, parang hindi ata normal lang yung pagkikilos ni Sara, parang hindi siya normal, eh. Actually 'pag ako nasa isang pagkakataon na sa, ano, sa kagipitan, 'di ba mas lalo dun kong ginagamit yung utak ko, eh. Hindi ko gagawin yun, yung ginawa ni Sara, 'di ba? Oh, ito pa pala, malupit pa pala ito, oh. Sabi dito, oh. Oh. Don't know how it gets better than this. It's Sara Duterte in Germany for Taylor Swift concert. Kita mo, di ba? Alam nyo, dito ako nagtaka eh, no? Oh. Sabi ni Sara, di ba? Wala daw tayong pakialam kung saan daw siya pupunta. Di ba? Kung pupunta daw po siya sa, ano, sa, tawag nito? Sa Germany, wala tayong pakialam. Vice presidente ka? Oh. Actually mga babayan, alam niyo nainis din ako dito kay Amy Marcos, eh. Sabi ni Amy Marcos no'n, "Matagal na nakaplano 'yun, pabayaan natin si Sara." Oo nga naman, 'di ba? Yung panonood mo ng Taylor Swift concert, matagal na nakaplano 'yun. Oo nga naman, tama nga naman. So, kahit na binabagyo ang Pilipinas, at saka vice presidente ka, dahil sa matagal nang nakaplano 'yun, yung panonood mo ng Taylor Swift concert, hindi mo ika-cancel 'yun. Napakagaling mong public servant talaga, buwa ka ng ina ka. Oh, ako nga hindi nanonood kay Libayan, isa din aso ni Duterte 'yan. 'Di ba tingnan niyo, tatakbong presidente si Sara, eh, nung panahon nung kagipitan hindi po siya hindi siya hindi niya sinakripisyo yung si Taylor Swift. O yan, 'di ba? So yun lang, so paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan. At siyempre po diyan po sa Team Replay, siyempre pa-like, pa-subscribe at yun naman kalabisan, pa-share po ng video po na 'to 'no. So mga kababayan, next topic po tayo 'no, ito.